Good morning po. Good morning! Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa umaga po ito ay tunay po na napakabuti ng Panginoon. Tunay na ang Diyos ay karapat-dapat na purihin at sambahin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Hallelujah. Good morning po sa ating visitors. At alam ko ay I know na tayong lahat ay magkakaunawaan sa umagang ito sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? At gusto ko lang po na magtanong sa bawat isa sa inyo, kayo po ba ay mga mandirigma? O di kaya warrior? Are you a warrior? Kayo po ba ay mandirigma? Siguro magugulan tayo. Sabi nga, nawala lang si pastor ng isang linggo ay mandirigma na ang nasasabi at kaya yung binabanggit. So sa umaga po ito ay ako po naniniwala, hindi man po ninyo sabihin, no? O di kaya maaaring nag-aalinlangan kayo. Ay din po na sa umagang ito, tayong lahat ay mga warrior ng Panginoon. Tayong lahat ay mga mandirigma ng ating Panginoon. So ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tinawag at pinili ng ating Panginoon. Ito po yung ating pag-uusapan at pag-aaralan sa umagang ito. Yung pong sinasabi ka, wholeheartedly faithful warrior. Yung buong puso matapat na mandirigma. Alam po ninyo minsan napakahirap sa isang mananampalataya, no? Napakahirap sa isang mananampalataya yung ikaw ay tumatayo na mag-isa at ikaw lahat-lahat yung nakikita mo na ikaw lamang yung sinasabi na naiiba sa kanila. Na kung hindi mo alam yung layunin mo sa paglilingkod mo sa Panginoon, maaaring ikaw ay maaaring masisira yung iyong relasyon sa Diyos at maaaring magkakaroon ng sinasabing hindi magandang outcome sa paglilingkod mo sa Panginoon bilang isang warrior. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan kung meron po kayo mga Biblia. Samahan po ninyo akong buksan ang ating Bible sa aklat po ng Numbers o di kaya bilang, no? Sa Tagalog, Numbers chapter 14 verse 24. At dito po natin hahanguin kung paano yung sinasabi na pagiging buong pusong tapat na nakikipaglaban at tumatayo bilang isang anak ng Diyos na mandirigma, no? So, Numbers chapter 14 verse 24, ano po ang sabi diyan? Sabi niya, but because my servant Caleb has different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit it. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hindi man po, Panginoon, sapat ang aming kaunawaan. Hindi man sapat, Panginoon, ang aming karunungan. Subalit sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, tuturuan mo kami upang sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan sa umagang ito, ito, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at ito ipamuhay namin bilang isang anak mo, bilang isang lingkod mo, bilang isang mananampalataya, Panginoon. Salamat po, pangurahan mo kami at patuloy na tulungan upang ang mga salita mo manatili sa aming puso at isipan. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat, Panginoon, at ang iyong Espiritu ang patuloy at manatili na manguna sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Amen. So, napakaganda po ng mga talatang ito, no? Na kung saan sa buhay po ni Caleb
Pastor Andy kasama ko, maaaring magkakaroon po kayo ng sinasabing pagkakaiba. O di kaya hindi po pagkakaiba, o di kaya yung meron sa isa, wala sa isa, yung meron sa isa ay wala din sa isa. No? So makikita na ibig sabihin po ay merong pagkakaiba na katulad po ng buhay ni Caleb sa umagang ito, ano po ang meron siya. So kung titingnan po natin ang mga talata nito, sabi po dito, si Caleb po ay meron siyang kakaiba, naiiba sa kanila. Sapagkat bakit? Buong puso siyang naglingkod, sumunod sa Panginoon. Kaya sa umaga po ito po yung ating tatalakayin na kung paano na maaring matatas yung ating ego dito. Maaring matatas dito yung ating katayuan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Alam po ninyo, kung makikita natin, kung napapansin natin ngayon sa ating lipunan, no? Nakalulungkot na sabihin na ang mga mananampalataya, ang mga lingkod ng Diyos, tumatayo upang ipaglaban ang ating karapatan. Subalit, ano po ang nakikita po natin? Yung inaasahan natin na lingkod ng Diyos, yung inaasahan natin na anak ng Diyos. Ano po ang nangyayari? Magiging isang biktima ng hindi maganda pamumuhay at nabibiktima ng isang bagay na hindi nararapat sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang Kristiyano. At maaaring isa din tayo doon, no? Na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, tumatayo tayo, subalit unti-unting nagkakaroon ng instead na maging diretso yung ating paglilingkod sa Panginoon, nagkakaroon ng sinasabing pagbubulusok o di kaya natatalo tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Amen? So, ano po ba makikita po natin ang buhay ni Caleb? Kung ano siya, bago sa kanya, bago nagkaroon siya ng maganda at matinding kaugnayan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba si Caleb? Who is Caleb? No? May kilala pa akong Caleb yung ninong ni Jason, no, sa Managon. So, sino po ba si Caleb? Kung makikita po natin yan, si Caleb po ay isa sa Israelita, no? Isa sa Israelita na mula sa bayan ni Hector na kung saan siya ay naglalakbay patungo doon sa Promised Land. Kung saan doon sa pinangako ng Panginoon, lupang pangako na minsan madalas natin narinig yung sabing lupang pangako. Ano ba? Isa po siya sa leader mula sa tribo ng Judah. No? So ito po si Caleb. Ang kasaysayan at ang buhay ni Caleb. At ang isa pa, siya po ay isa sa 12 spies na kung saan siya ay pinili ni Moises upang magmanman sa lugar o di kaya sa lungsod ng Kanaan. Amen? So ito po yung tungkulin, ito yung buhay ni Caleb. Subalit makikita po natin sa talatang ating binasa sa Numbers 14, chapter 14, verse 24 na siya po ay binigyan kumbaga nagkaroon siya ng kakaiba doon sa 12 yon na tinawag at pinili ng Panginoon o di ay ni Moises upang magmanman sa lugar ng Kanaan. Sapagkat bakit? No? Meron siyang kakaibang espiritu, meron siyang kakaibang kaisipan, meron siyang kakaibang pananampalataya, meron siyang kakaibang ugali o di kaya attitude na naiiba sa kanila. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, maaaring ang buhay ngayon ni Caleb ay nararanasan natin. Ano? Na kung ikaw ay tatayo sa kalikulan ng hindi mananampalataya, maaaring siguro iisipin natin
din po, habang kami ay nakiramay doon sa minsan ang misis ko na namatay, nagkaroon ng gawain doon. At habang nagkakaroon kami ng gawain, ang Panginoon ay nangusap sa akin. Ang sa akin ng Panginoon ay, kung nakikita mo ang mga taong yan na hindi mananampalataya, ano? Habang ako'y nakaupo, ang sabi ng Panginoon, ipakita mo, ipakilala mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay buhay. Amen. So kaya, mga kapatid, kung makikita po natin sa buhay po natin bilang isang mga mananampalataya, ano yung makikita natin, ano yung iisipin natin, ano yung gagawin natin upang ang Diyos natin pinaglilingkuran, ang Panginoon natin pinaglilingkuran, nakakaiba o di kaya nag-iisa at buhay na Diyos at buhay at makapangyarihan sa lahat. Ano ang gagawin natin kung ikaw ay nasa kalipungan o di kaya napapaligiran ng mga taong hindi mananampalataya? Ano ang gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba na ang mga taong yun ay manatili doon sa kanilang gawain mo di kaya mga ginagawa? No? So si Caleb po, kakaiba, meron siyang kakaibang espiritu, meron po siyang kakaibang espiritu na kung saan yun yung nagdala sa mata, sa paningin ng Panginoon upang siya ay gawin, upang mangako sa Kanya at ipangako at ibigay sa Kanya ang mga kinakailangan ibigay, tanggapin ni Caleb. So makikita po natin na kung saan si Caleb po ay mayroong kakaibang kaisipan. No? Makikita po natin dito, sabi po dito ay mayroon si Caleb na sinasabi nga spirito ng pagiging matapang, spirit of boldness. Amen? So ito yung pagkakataon na si Caleb ay natunghayan at nakita ng Panginoon at napatunayan ng Panginoon na si Caleb ay kakaiba doon sa kanyang mga kasamahan. So kung makikita po natin dito, no, sabi po dito ay spirit of boldness at number chapter 13 verse 30, ang sabi po dito, basahin ko sa wikang Tagalog, sabi niya, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo, no? Na nagrereklamo noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusutin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Hallelujah. Ito po yung espiritu ng pagiging matapang na si Caleb has. No? Na meron si Caleb, meron siyang pagiging matapang na, no? Makikita po natin dito na hindi ni Moises nakita yung mga Caleb, yung mga bagay na nakapaligid sa kanya, kundi nakita ni Caleb kung ano yung magiging bunga, at nakita ni Caleb yung mga blessings na nakikita niya, sapagkat si Caleb po, kung makikita natin, sabi ko nga kanina, siya po ay isa sa mga spies o di kaya spy na tagapagmanman, no? Nagmamanman sa loob ng Kanaan at sa iba pang karatig na buhok. Ito po yung kanyang tungkulin niya, sapagkat isa siya sa napili ni Moises. Sapagkat inutusan ng Diyos si Moises na magpili ng iba't ibang leader sa ibang mga karatig lugar o
pangako ng Diyos na kung saan sa paglilingkod sa Diyos ng mayroong katapatan, buong pusong paglilingkod sa Panginoon ay mayroong nakalaan. So sa mga ganito mga kapatid, ang aking pong tanong, gaano tayo katapat na naglilingkod sa Diyos? Gaano natin ginagampanan yung tungkulin natin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Hindi na po natin kailangan pag-iboy sa audio. Alam mo, ang sitwasyon mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ako'y naniniwala, alam natin ang ating kakayanan, alam natin ang ating kahinaan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sorry po, ito nasasabihin ko. Kaya, sabi ko nga po, gaano tayo katapat na naglilingkod sa atin? Ikaw lamang po ang makakasasagot mo. At kung nais natin na maging katulad ni Caleb na kakaiba sa iba, ba't hindi po natin gawin yung buong puso tayo matapat na naglilingkod sa atin? Opo, ang ating kapaligiran super gulo na. Ang ating lipunan sobra ng magulo at mahirap ang sitwasyon. Subalit, kung ikaw ay mayroong matibay at maayos at matatag na relasyon sa Diyos, kailanman hindi mo matitinag at hindi maapituhan ng anumang bagay na nangyayari o bigay ay kaganapan sa mundo ito. Amen? Hallelujah. Kaya, makikita po natin dito na kung saan si Caleb ay mayroon siya talagang kakaibang espiritu, yung sabi espiritu boldness, yung magiging matapang niya. Nang sinabi niya doon sa mga tao na ang mga nagre-reklamo. Amen. Okay. Mga tao nagre-reklamo. Hallelujah. Mga tao naghihimagsik, mga tao na lumalaban sa Diyos. Amen. Narinig na po ba niyo yung sinasabi? Ito ba naman niya? Meron ng Sunday service, meron pang Sunday school, meron pang prayer meeting, meron pang Bible study, meron pang lahat-lahat, meron pang devotion. Minsan, nakarinig na ba kayo ng sinasabi? Nakaluwampas na sila sa langit niya. Diba? Yung mga pilosopo, yung mga tao talagang ang iniisip nila yung pansarili lamang na kapakanan, at ang iniisip nila ay yung buong akala nila na meron silang sariling lakas, meron silang kakayanan. Kaya pagdating sa mga gawain minsan, pagod na ako kung ano-ano ang mga bagay na mga naiisip. No? Kaya ang sabi dito, pinatahimik ni Moises, pinatahimik ni Caleb yung mga taong nagre-reklamo kay Moises noon. At ang sabi ni Caleb, kailangan natin, huwag na tayong makaksaya ng panahon. Kinakailangan natin lusugin na sapagkat ang sabi po ni Caleb, kaya natin silang gapihin, kaya natin silang talunin. Ganun katapang, ganun ka-boldness si Caleb na kung saan sa kanyang paglilingkod, alam niya at nakikita niya ang direksyon ng kanyang paglilingkod na doon sa dulo ng kanyang paglilingkod ay naandun ang tagumpay, naandun ang biyaya, naandun ang
na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya ang isang Kristiyano na nagdanais ng tunay na tagumpay, ang isang Kristiyano na nagdanais ng tunay na kapayapaan, mga kapatid, hindi ko natin ito masusumpungan dito. Hindi natin kayang bilhin saan man mag-arang mga pamilya. Walang iba po nito na magbibigay sa akin, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Huwag lamang tayo magreklamo. Huwag lamang tayo maghimagsi. Yun po ang sabi po ng banal na kaalaman. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo sa sinasabi minsan pagod na, alam po na danas ito ng ating mga pastor. Yung pagod sa loob ng church, sa totoo lang, yung pagod sa loob ng church. Pagka ikaw isang pioneering nagpapayanan ka ng isang church, walang ibang gagawa doon, walang ibang kikilos doon, walang ibang tatayo doon, kundi ikaw lahat. Amen. Okay po ba tayo doon? Diba? Ganun po ang ating mga pastor. Nag-uumpisa sila sa ganung tungkulin. Subalit, kung titingnan po natin, never natin na marinig na nagre-reklamo siya o nagre-reklamo sila na ako, hindi ko na kaya. At ang dulo po, tulad ito ngayon, nandito tayo. Kagalatan ng isang manggagawa, kagalatan ng isang lingkod ng Panginoon, na makita niya doon sa kanyang pagod, makita niya doon sa kanyang pagpupunyagi na kahit hirap na, habang ginagampanan niya ang tungkulin niya na matapat siya na naglilingkod sa Panginoon. Hindi nakita yung kahirapan, kundi nakita yung kaginhawahan na inilaan ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. At itinatahan niya. Purihin ng Diyos. Eh sabi ko pa nga po, pagka ikaw isang manggagawa na nag-uumpisa ka pa lang, opening prayer ka, song leader ka, gitarista ka, operatory prayer ka, sa testimony ikaw pa rin ng leader, at pagdadaling sa message ikaw pa rin, pero hindi po nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon sapagkat bakit? Ano po ang pangako ng Diyos? Diba? Ang lahat natin ginagawa para sa Panginoon ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sabi po ng 1 Corinthians 15:50. Ang paglilingkod natin ito, ang ginagawa natin katapatan ng paglilingkod sa Panginoon, hindi ito mawawalan sa isa-isa. Uli, tayo ay manatili lamang tapat. Buong puso tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Ganun po si Caleb, ganun katapang si Caleb, na yung mga tao, yung ibang mga kasamahan niya, mga nagmamamano kaya mga espiya, na kahit na mga nagrereklamo, talo sa kanila mga puso, yung pagrereklamo na sabi niya, naglalakihang mga building, naglalakihang mga higanting mga tao, ang sabi nila ni Caleb, sabi niya, huwag na tayong makaksaya ng panahon, lusuin na natin to sapagkat kayang-kaya natin silang kapihin. Ganun po katapang si Caleb. Ngayon, kung ikukumpara natin sa ating sitwasyon, ano ang mga nagiging palagi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Diba? Mayroong mga hadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Subalit, kung mayroon man na nagiging hadlang, panatilihin natin ang katapatan natin sa ating Panginoon. Naging tapat naman. Sabi naman ng kasulatan, no? Buong puso, malalim. Kaya
Diyos nakita ang katapatan ni Caleb. Ang Diyos nakita na si Caleb ay kakaiba doon sa mga dosing nagmamanmaligay doon sa mga Israelita sapagkat buong puso niya na ginampanan, ginawa. At ito po yung pagkakataon na hindi o di kaya ipangunahan ni Caleb ang mga tao, mga pawindang-winda ang pananampalataya o di kaya ipagtitiwala sa Diyos. Ganun katapang si Caleb. Amen? Hallelujah. Yung tapang po ay sabi boldness, ay talagang yung kung paano mo na mapapangunahan, paano mo may lilid, paano mo matutulungan o paano mo magagabayan. No? Sa ating pamilya, kinakailangan natin. Sa ating kaibigan, kailangan natin na tayo ay maging matatag. Sa ating mga trabaho, kinakailangan natin na tayo ay maging matibay. Ang ating pananampalataya, ang pagkakakilala sa Panginoon sapagkat bakit? Kailangan natin nagapili, di kaya italunin ang mga gawa ng kaaway sa mundo ito. Amen? Hallelujah. So, pangalawa po, makikita po natin dito kung anong espiritu meron si Caleb. No? Na siyang nagbukaw sa paningin ng Panginoon. No? Dalawa po dito, ay sabi po dito yung meron siyang spirit of perseverance. Naging matyaga si Caleb sa paglilingkod niya sa Panginoon. Sabi ko ulitin ko na kahit na maraming mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, hindi nasira yung kanyang kaugnayan sa Panginoon. Bagkus patuloy siya na naglingkod, patuloy siya yung katapatan niya, nagtyaga siya sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya ano po ang sabi sa Joshua, sa number 14:8. Kung makikita po natin sa number 14:8, ang sabi po dito ay ganito: kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So yun po sabi dito, kaya mayroon siya yung pagtatyaga ni Caleb, sabi niya na kung malulugod sa atin ang Panginoon, kung malulugod sa atin ang Diyos, ano sabi niya? Ibibigay niya sa atin yung mayamang lupain na yun, yung maraming mga kumbaga ikaw na ay kung sa kapanahunan ngayon ay maraming bunga, sagana sa mga kinakailangan, no? Sabi po dito ulitin mo rin, sabi kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Ito po sa verse 9 ang sabi po dito, ito po pakinggan po natin, sabi po dito, huwag lamang tayo magsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matalo, kasama natin si Yahweh at ginaminan niya ang kanilang Diyos, kaya huwag kayo matakot. Amen. So napakaganda po ng hamon sa ating Panginoon. Kanina, yung tanong ko ay, gaano tayo katapat na naglilingkod sa Panginoon? At ngayon, dahil matapat tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon, gaano natin ito ginagampanan ng maayos upang hindi magkaroon ng bahid na karunyan, magkaroon ng bahid na sinasabi na pagkawindan-windan. Sabi po naman na nakasulatan, no? Huwag lamang kayo maghimagsik laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot. So makikita po natin dito yung
pagiging matiyaga ni Caleb sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pamumuno bilang isang tinawag at pinili ng Diyos. Ang hamon niya sa kanyang mga kasamahan at sa ibang mga Israelita, huwag tayo maghimagsi laban sa Diyos. Amen. Sa mga ito, kung hindi man po tayo naghihimagsi, hindi kayo lumalaban sa kalooban ng Panginoon, ano po ang ginagawa natin? May mga bagay sa ating buhay na hindi naman na tayo naghihimagsi, pero yung pagsunod natin ay minsan atras, pabalik. Kaya mga kapatid, sa umaga po ito, ang hamon sa atin ng ating Panginoon, kung mayroong naiibang Caleb, kung mayroong naiibang lingkod ng Panginoon, kung mayroong naiibang tagapagturo, mayroon tayong naiibang Diyos na nakakakilala at nakakaalam ng sitwasyon mo, sitwasyon ko, sitwasyon natin lahat. Alam ng Diyos kung ano nasa sa puso natin at alam ng Diyos kung paano tayo mananatiling tapat sa Kanya na naglilingkod sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan. Alam ng Diyos kung paano tayo nananatiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, na hindi tayo natatalo ng mga ano o di kaya tukso ng mundo ito. Nasabi ko po na ako na ano ko di kayo tukso ng mundo ito. Alam po ninyo, minsan ako nagtatrabaho sa isang company. Habang ako doon sa loob ng sasakyan ko di kayo bus. Alam po ninyo, yun po yung panahon na minsan nagkaroon ako ng sinasabi ko, ito ba yung tungkulin ko? Ito ba yung gawain ko? No? Nagtanong ako sa Panginoon. At sabi nga ng Panginoon, kung diyan masisira ang paglilingkod mo sa akin, sa iyo. Kaya alam po ninyo, gumawa ang Panginoon ng kapamarangan upang hindi mapulit yung aking buhay sa kapamarangan. Alam po ninyo kasi, nung time na yun, may hawak akong pera at wala na akong panahon sa Diyos. Totoo po yun. May hawak na akong pera, masaya ako doon sa napupulit na ko, pero wala na akong panahon sa Panginoon. Kaya sabi sa atin ng Panginoon sa bagay na yun, yan ba talaga ang gusto mo? Bakit ko po yun ay isi-share sa inyo? Alam ko po na kayo at ako ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling pagpapasya, ng magkaroon ng sariling desisyon sa mga bagay na hindi naman nakapagbibigay ng kaluwalhatian ng Panginoon sa Panginoon. Yes, baka pumamis natin. Yes, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng financial. So, balik kung yung mga bagay na yun, yung magiging dahilan, parang yung personal na relasyon sa Diyos, magpuputol, masisira, maahaglangan, yun po ang sinasabi, kasalanan. Amen? Kaya kinakailangan, habang meron tayo ng mga bagay na yun, matuto tayo na panghawakan ng maayos at ang paglilingkod natin sa ating Panginoon ay hindi mo masira. Tsaga tayo sa paglilingkod natin katulad po ni Caleb. No, sabi niya, huwag lamang tayo magrebelde, huwag lamang tayo maghimagsik laban sa Diyos. Kundi manatili tayo
muli sabi niya, kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang Diyos. Huwag lamang kayo. Amen. Ngayong umaga, tinalo na ng Diyos ang lahat ng bagay na mga pumakaklang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Isa lamang ang dapat natin gawin at paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Caleb, maglingkod tayo sa Diyos ng buong may katapatan. Sumunod tayo sa Diyos ng buong katapatan. Sabihin pag buong katapatan ay hindi mo makikita yung sinasabi niya, pag-aalinlangan, hindi mo makikita yung sinasabi niya, mga bagay-bagay na, mga negatibo, kundi makikita natin doon na namubuhay ayon sa kalooban at kapamaraanan ng ating Panginoon. Kaya kung sa pagkakataon ito, nakikita natin ang ating sarili na minsan para bang napapagod na tayo, minsan para bang nanghihina, para bang nasasayang ang ating oras sa Panginoon. Hindi po yun masasayang. Amen. Manatili na po tayo, magtiyaga tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magtiyaga po tayo sa paglilingkod natin. Magkaroon tayo ng espiritu magiging matyaga. Magkaroon tayo ng espiritu na pagiging tapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat alam ng Diyos kung gaano ka katapat. Amen. May mga sariling desisyon tayo. Meron tayong mga sariling mga kaisipan. Subalit ang Diyos alam ang puso natin. Kailanman hindi tayo makakapagpalit sa Kanya. At ganun po si Caleb sa kanyang sa mga inuutos sa kanya, sa mga ipinagagawa sa kanya, ang sabi niya, nanatili siyang tapat sa Panginoon. So habang lumalalim po, makikita po natin dito sa pangatlong espiritu na mayroon si Caleb. No? Ang pangatlong espiritu na mayroon si Caleb, kaya sabi po dito, yung espiritu ng pagiging masunod. Amen. Masunurin na tayo. Sinabi ba ni Pastor Roy, meron tayong gawain. Ay, sa kanya. Pagod ako. Hindi ko kaya yan. So, makikita po natin dito, tingnan po natin si Caleb, kung paano ba talaga siya naging obedience o naging masunurin sa Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Kung bubuksan po natin sa aklat po ng Joshua, Kapitulo 14, Joshua, chapter 14, verse 7 down to 9. Ang sabi po dito, 40 taon na pa lamang ako noon, isinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na matmanan ang lupain ito. At inulan ko sa kanya ang buong katotohanan, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na aking Diyos. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Oh, napakaganda na salita na makikita natin dito. Isa lang ang makikita natin dito. Yung pagsusunod sa Panginoon. So kaya makikita po natin dito, ito yung lalo pang nagpasigla, lalo pang nagpasaya sa paglilingkod ni Moises. Sapagkat bukod sa nakita niya yung mga pangako ng Panginoon na promised land sa kanya, promised land, ay makikita natin dito na nandun yung paggabay, nandun yung pagprotekta ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang angkan, sapagkat matapat siya na naglilingkod sa Panginoon. No? Makikita po natin dito na yung maraming mga tao doon sa kapaligiran niya, yung mga kasamahan niya na mga tinatakot, o di kaya yung
Pero ano po ang ginawa ni Moises? Siguro na-imagine, para sa akin minsan, habang pinag-aaralan ko, na-imagine ko na si Caleb ay umupo sa isang lugar at naando na nanalangin at nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. At ang kanyang buhay ay talagang iniaalay, inihandog sa paglilingkod, matapat na inihandog para sa Panginoon. So mga magulang at mga kapatid, gaano po tayo tapat na nagsusunod at sumusunod sa Panginoon? Gaano tayo katapat na sumusunod sa Panginoon? Ginagampanan ba natin ang lahat ng alituntunin ng ating Panginoon sa ating buhay? Hallelujah. Sa umaga po ito, tulad ng sinabi ko kanina, tayo ngayon ay nasa lugar na kung saan napakarami at samot-saring mga kaguluhan, kahirapan. Subalit, kung ikaw ay nananatiling tapat sa Panginoon, hindi maaapektuhan ang paglilingkod mo ng kaya yung mission sa iyo. Isang bagay lamang, yung buong puso ka na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Masaan ka bang tao? May kasama ka man o wala? Kung ginagampanan mo ang tungkulin mo para sa Panginoon, magiging masaya ka sapagkat ginagawa ang lahat ng naaayon sa kalooban ng aming Panginoon. So sa umagang ito po yung hawak sa ating mga kapatid. Gaano at gaano tayo katapat na naglilingkod sa ating Panginoon? Magiging tapat namin ba tayo? Pagka nandun tayo sa halipunan ng lahat ng mga mananampalataya, pagka hindi na, ay nakakalimutan na natin yung ating, nakakalimutan na natin ang mayroong nakatunghay, nakatingin sa atin na Diyos na buhay, at nakikita ang lahat ng ating mga ginagawa, nakikita at nababasa, nalalaman ang lahat ng ating mga iniisip. Ganun na lang, mga kapatid, nawa po na sa pamamagitan ng mga salitang ito, maging hamon sa atin yung pagiging buong puso at katapatan. No? Kaya sabi ko kanina, tayo pong lahat ay mga warrior, tayo lahat ay mga mandirigma, tayo ay nakikipagdigma sa kaguluhan ng mundo ito, tayo ay nakikipagdigma sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Subalit kung ikaw ay nananatiling tapat, katulad po ni Caleb, nung sabi niya, kahit na tinatakot, kahit na tinakot, ano po ang ginawa ni Caleb? Nanatili lamang siya na naglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Buong katapatan na ginagawa niya ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. At dawa mga magulang at mga kapatid, hindi mo tayo maiiba sa buhay mo. At sa panahon natin ngayon, mayroong ipinangako sa atin ang Diyos na promise. Mayroong ipinangako sa atin ang Panginoon na kung saan ay ating papupuntahan, kinakailangan yun ang makita ng direksyon, tamang direksyon ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Lahat mo tayo patutungo doon. Amen. Hallelujah. Huwag na po natin hintayin pa na magkaroon ng isang bagay na hindi mo na nakakarapat-dapat para lamang mapaglingkuran natin ang ating Panginoon ang buong katapatan. Ibig sabihin po, sa tuwi-tuwi na ng ating buhay, mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, marami po mga hadlang. Pero mga pananakot, nandun ang katakot ng kahirapan, nandun ang takot, nandun yung hadlang ng mga bisyo, nandun
Amen? Kaya, mga kapatid, ito po yung paulit-ulit natin narinig sa umagang ito. Faithfulness. Katapatan natin sa paglilingkod natin sa atin. Hallelujah. Kaya sabi ko dito, pinangako sa akin ni Moises na dahil sa aking buong pusong katapatan na pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ang aking mga anak ang lupain, matapakan ng aking mga paa. Sa sumagang ito, hindi ho tayo pagtulad ni Kali na mayroon po natatapakan literal na lupa. Ngayon, ano po yung pinangako sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katapatan ng paglilingkod natin sa atin? Nagpunan niyo pagka sinasabing katapatan, sabi ko nga kanina, may kasama tayo wala, kung may kasama tayo, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sa buong aspeto ng ating buhay, kung talagang nananatili yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon, hindi mo natin gagawin ang mga bagay na magpagbibigay ng hadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ano bang ibig ko sabihin po mga kapatid? Mayroon pong mga bagay sa buhay natin na alok ng mundo ito. Na tila sa ating paningin maganda o di kaya na maayos, subalit sa lulungan ay kapamakan. So hayaan mo natin na makita natin yung ginagawa ng Panginoon at ginawa ng Panginoon sa ating buhay at doon tayo lumakad ng naayon sa kanyang kalooban at kapamaraan. Sapagkat tapat ang Diyos, nakikinig mo yan. So ganun po si Caleb, no? Meron siyang espiritu ng pagiging boldness, meron siyang espiritu ng pagiging perseverance, at meron siyang espiritu ng pagiging obedience, and then the last, ano po makikita po natin doon? Meron siya ng espiritu ng pagiging determination, yung determination of spirit. Halagang, na makikita po natin din matindi yung kanyang paninindigan, matindi yung kanyang pananampalataya, matindi yung kanyang pagpupunyagi na maabot niya at makamtan niya ang lahat ng ipinangako sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi po niya sa aklat po ng Joshua chapter 14 verse 12, sabi dito, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin ang mga higanti ang nakatira doon at matitibay ang mga patir na naglalakihang nilang lungsod. Sabi mo dito sa last verse, sabi niya dito, ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila, sulupain iyon gaya ng pinangako niya sa akin. Hallelujah. So makikita po natin dito yung espiritu na meron si Caleb. No? Kung titignan po natin mga kapatid, sabi po dito, no, naglalatihang mga higanti, talagang umaga ay napakahirap. Lalabanin o di kaya ay napakahirap na apuntahan yun, sumali. Ano po makikita natin dito? Isang pinangahawakan ni Caleb sa kanyang paglilingkod. Sabi niya, kaya ko silang talunin sapagkat kasama ko ang Diyos. Mga kapatid, kung tayo si Caleb, na mayroong mga umaliligid sa atin sa paglilingkod natin, kaya ba natin masasabi, Jesus name. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, umalis ka na. Ako'y maglilingkod sa Panginoon. Minsan, sabi ko nga po, may mga hadlang, may mga palapit sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Nakalulungkot na sabihin mga magulang at mga kapatid.
Minsan, sa isang Kristiyano na nagnanais na maglingkod sa Panginoon, nandun yung mga and sometimes, bisyo, and sometimes, sugat. At minsan, yung mga pananalitang hindi nakapaglulugod, nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Nakalulungkot na isang mananampalataya, na isang Kristiyano, ay ito po ay nagiging buhay na instead na maging maayos maging magkaroon siya ng determinasyon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, maging maayos yung kanyang kalalagayan, maging maayos yung kanyang buhay. Subalit nakalulungkot na napapahiran ng mga bagay na yun sa mundo ito na inihaan. Kaya mga magulang at mga kapatid, kung ikaw si Kari na nagdanais ng ipinangako ng Panginoon, ito po yung pagkakataon upang magkaroon tayo ng pagbabago sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Kung hindi natin nagawa noon na maging tapat sa Panginoon, ito yung pagkakataon na tayo ay mag-upisa na manatiling tapat na naglilingkod sa Panginoon. So ito po yung tatlo o ay may apat na naging hamon sa buhay ni Kari. Hallelujah. Kaya sabi po, ng banal na kasulatan ay huwag lamang matakot, bakos, magpatuloy at magpatuloy na maglingkod sa Diyos ng buong katawan. So sa panghuli po, mga magulang at mga kapatid, sa kabila, ulitin ko, sa kabila ng kahirapang ating dinaranas, manatili lamang tayo para sa Kanya. Ito na yung pagkakataon ng aming buhay ay lubos natin ipagkatiwala at ibigay sa ating Panginoon. Sapagkat ang pangako sa atin ng Panginoon, kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya, ay makakamtan natin ang buhay. Amen. So ang promise po sa atin, ang promise land na ating tinatahak ngayon ay yung maabot natin, yung marinig natin yung ipinangako sa atin ng ating Panginoon na magiging tahanan at tutulungan natin kapiling ng Diyos. Isang bagay lamang, katulad po ng magsalita ng Panginoon, ay makita natin sa ating puso, sa ating buhay. Yung pagiging tuwid, tapat na nalilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So nawa po sa umagang ito, ng mga salita ng Panginoon ito na hamon po sa aklat ng Numbers and then Joshua, nating pinag-aralan at sa buhay po ni Caleb na